Good day sa ating lahat. Andito na naman tayo sa ating channel na Mercado Official po. Alam nyo na mga kaibigan, ang panahon ngayon, grabe ang init po. Pati ako mga kaibigan, di pa na lunasan tong parang medyo yung tinig ko po, yung busis ko po. Alam nyo na, masyadong mainit talaga mga kaibigan dito. Siguro kahapon, super ang init mga kaibigan. Inisa-isa ko silang nilagyan ng nipa po para lang talaga makomfort yung manok. Medyo malamigan po. Talagang iniisa-isa ko po. Kaya ilan yan, ang dami yan. Maabot na yan 20 plus po. Napaka kaya kailangan nating sikapan yung natin, yung ginagawa kasi alam nyo na, nagpahulugan tayo at saka parapol tayo po. Tinitingnan ko pa kung paano gawin po kasi kung sa notification naman natin ibase mga kaibigan, yung iba hindi naka-notify kaya sayang din. Pangalan to pangalan lang, yung mga-comment lang siguro mga kaibigan. Itong pag-usapan natin ngayon mga kaibigan ay bago pala tayo mag-umpisa ay shout out muna tayo kay Glenn Terizo, Jung Dasmariñas, Calbayog, Samar, Glenn Viñapor, United Kingdom po. Kaibigan natin yan na nagtiwala sa atin mga kaibigan. Yung topic natin ay manok na di pakainin sa DO5, nakakasama ba sa kanila? Di pakainin sa DO5, nakakasama ba sa kanila? Ito namang ganyan mga kaibigan, sa experience ko po na ang manok na hindi pakainin sa DO5, nakakasama ba sa kanila? Kasi may nag-comment sa akin mga kaibigan na kasi na yung manok niya mga kaibigan, tabla po. Kasi di niya pinakain. Tama naman yung di mo pinakain kasi ang fight niya mga kaibigan ay 9 o'clock. Hindi nang di pakainin yun. 9 o'clock. Sa atin mga kaibigan, ako, pag magulutan tayo, dali natin sa sabungan. Ako mga kaibigan, pagdala ko sa sabungan mga kaibigan, 10 o'clock talaga. Kung pinakain ko talaga mga kaibigan, ng 5 grams ang buo. Pero kung hindi mo naman pakainin, pwede yun. Pitik-pitikan mo lang mga kaibigan ng mga crackcorn po. Kainin mo lang, pitikan mo ng 3 butil ng po, yung crackcorn. Yung iba naman, popcorn. Pitikan mo mga kaibigan, 3 lang. Tapos pagdating sa sabungan, maglimber ka, pitik-pitikan mo lang, pwede yun. Hindi na pakainin po. Kasi ang manok naman, pag medyo busog, siguro, mano ang kilos mga kaibigan, medyo mabagal po. Ilang bisis ko na ito na experience yan mga kaibigan na yung manok ko, hindi ko pinakain pagpunta ko sa sabungan mga kaibigan kasi napakaaga ng laban po. Gusto ko na talagang walang laman yung kasi may ibang manok naman mga kaibigan. Ito, obserbahan nyo kasi may ibang manok. Pag di mo pinakain mga kaibigan, napaka parang mga kaibigan, parang napakatapang at saka galaw ng galaw po. Alam nyo na, pag medyo ang manok ay medyo gutom siya, kung makikita kayo ng ganyan, kailangan pitik-pitikan nyo po ng crackcorn, pellets ba, para kumalma yung manok po. Kung sa tingin nyo naman medyo siya, dry ang manok, malaman nyo naman yan sa balahibo nila, nagkulot-kulot, yung medyo dry talaga, isok nyo sa tubig po. Napakasimple lang yan kasi madali lang naman yan kaibigan, madali lang yan matuyo. Kasi masyado mainit katawan nila. Pero sa mga hindi pakainin mga kaibigan, ilang bisis ko nang nagawa yan, hindi pinakain po kasi masyadong maaga ang laban ko. Laban ko 10 o'clock, hindi ko na pakainin yan mga kaibigan. Pero pang laban ko 1 o'clock, pakainin mo ng 5 grams na po, pwede na yun. Kung hindi mo gusto pakainin, pwede pa rin yun. Pitik-pitikan mo lang mga kaibigan. 3 lang, crackcorn. Pagdating sa bunga, pitik-pitikan mo, 1, 2, gano'n. Di ba, para holding ratio lang mga kaibigan na hindi sila gutom, di naman busog. Yun mga kaibigan, depende lang kasi yun sa obserbasyon mga kaibigan. Pag di mo alam yun, mahirapan ka doon. Kasi tingnan mo talaga ang sitwasyon ng manok mo, kung anong mga kilos niya, anong ipot niya. Di na ipot mga kaibigan, yung sinasabi ko na, pag maliit na yung ipot sa manok mo, ayun. Pero pag balaging splat yung, splat ang tawag namin dyan mga kaibigan, pag splat ang ipot ng manok mo, problema ka dyan kaibigan kasi yung splat mga kaibigan, yun ang ipot mga kaibigan na malaki na pag
ano sa lupa mga kaibigan, sabog. Splat pa mga kaibigan, yan ang tawag namin dyan, splat. Pag splat ang ano yan, ang ipot ng manok mo, ako, peligro ka dyan mga kaibigan. Kasi dito basa na ano, malaki ang mga ipot. Ako, baka hindi pa rin masigurado pumapalo pa rin yung manok kahit ganyan yung ibang mga kaibigan busog na busog, manalo pa. At sa atin na mga kaibigan ay iano lang natin yung tamang ano ba pag-handle mo sa manukan. Kahit anong gawin mo sa mga kaibigan sa manok mo, manalo pa rin yun. Kahit ang sabi nila di pakainin mo, pumapalo pa rin yung manok mga kaibigan. Sabi ng iba, huwag yung painumin, kunti lang. Pinainom mo ng todo mga kaibigan, pagdating mananalo pa rin. No? Totoo yan mga kaibigan. No? Yung kaibigan ko na ano, yung Tagalog din na nandito na katira, ang manok niya mga kaibigan, pagpunta sa bungan, pakainin po, painumin pa ng tubig po. Pero mananalo pa rin. Kasi may mga palo yung manok niya Kaya sa pagmamanok po, hindi natin yun masabi na yung sa kanya tama, yung sa akin, yung sa kanya mali, sa akin tama. Di ka makapagsalita ng ganyan kaibigan kasi kung kayo maglaban baka talunin ka pa. Kaya yun ang sinasabi ko nga sa pagmamanok. #wag magyabang po kasi manuhan tayo yan, medyo mahiya tayo dyan pag medyo alanganin tayo po. Kaya sa akin mga kaibigan, yung tamang pag-handle sa manok, yun ang gawin mo. Sa palagay ko na tama po kung mag-kondisyon tayo ng manok. Kailangan din natin mag-obserba, common sense. Obserbahan yung manok mga kaibigan, kung ano yung mga kilos niya, kung ano yung mga ginagawa-gawa niya sa minuto by minuto mo. Tingnan mo. Kasi pag wala kang ganyan mga kaibigan, mahirapan ka rin. Kasi yung napakasimple, luta, hindi mo pinakain yung manok mo. Kasi ang away mo 9 o'clock. Kung hindi mo pinakain yung manok mo mga kaibigan, ano ang gawin mo? Painumin mo ba o hindi? Yan ang tanong. Pero sa akin dyan mga kaibigan, pagpunta mo sa bunga, painumin mo ng isang dip. Isang dip lang po. Kung hindi mo kainin, okay lang. Pero painumin mo ng isang dip lang mga kaibigan. Para naman medyo lumamig yung mga ano niya mga kaibigan. Ganyan lang naman talaga. Tayo ay obserba at saka ano po, common sense. Kasi pinainom nyo na ng isang dip, para naman may dumaloy na medyo malamig sa kanilang tapos pagdating doon 9 o'clock, hindi mo kainin, okay lang yun. Talagang gumagalaw yung manok mo dyan, talagang kumikilos yung manok mo dyan na hindi mo pinakain. Pero pag ang away ng manok mo 2 o'clock, hindi mo pinakain, baka mapas mo yan mga kaibigan. Kaya kung 2 o'clock ang away ng manok mo, kainin mo rin ng 5 grams mo. Kahit pitik-pitikan, okay lang yun kaibigan kung marunong ka. Kung wala kang alam kaibigan, pakainin lang natin para kawawa naman yung manok natin kaibigan. Kung 2 o'clock ang away ng manok mo, painumin mo magpunta ka ng sabungan. 4 hours, painumin mo na ng 3 dips. Kasi 2 o'clock pang away mo Laban mo, ayan nakasit Kasi ako mga kaibigan, pag magpunta ako sa sabungan, talagang isit ko yan. Mag-away ako 2 o'clock, ganito gawin ko, painumin ko muna, ganun ba? Tapos, ka ng limber. Kung wala kang limber, ilagay mo lang doon sa magilid-gilid na medyo makaipot siya po. Yun ang pinaka-the-best yan. Tayo naman mga kaibigan, pag conditioning, kahit anong conditioning niya, ang the best na susi dyan mga kaibigan, obserbasyon po. Obserbasyon at saka common sense. Yan, dalawang yan mga kaibigan. Kaya ito sa atin, hindi tayo nagtuturo. Ito ay hindi tip o tip man ito sa inyo. Depende na lang yun sa inyo mga kaibigan. Kung sa akin ay talagang sinasabi lang kung ano yung mga ginagawa ko. Kung maglaban man, bitos manukan, at saka kung mayroong mga mali sa tingin nyo, ay comment nyo rin para pag-usapan natin yan mga kaibigan. Good day sa ating lahat, at saka good morning mga kaibigan.